Hindi lang sa ibang bansa nangyayari ang surrogacy. Sa Pilipinas, kalat na rin ito. Marami kasi ang nahihirapan o walang kakayahang magbuntis. Sa datos ng gobyerno, 1 sa 10 Pilipino ang nakararanas ng infertility. Ito na yung baby. Yun nga lang, wala pang batas na umiiral tungkol sa surrogacy. Kaya marami sa pumapasok dito nalalagay sa matinding peligro at alanganin. Ika-3 buwan na ng pagbubuntis ni Ella. Sinamahan namin siyang magpa-ultrasound sa isang clinic. Halo-halo na po yung nararamdaman ko sa ngayon. Iba yung dating nang nakikita mo yung anak mo doon sa ultrasound, narinig mo? Iba po, kasi lumalabas po talaga yung pagkananay mo sa isang bata. Yung feelings mo na, ayan na siya, lumalaki na siya. Tapos, pumasok din sa, kaya mo ba i-let go yan? Kapalit ng pera. Dati nang naranasan ni Ella maging surrogate mom. Isang baby girl ang isinilang niya noon para sa intended parents na taga Estados Unidos. Nung nanganak ka tapos ibinigay mo yung batang dinala mo ng 9 na buwan, ano yung naramdaman mo? May halong mas kalungkutan at saya kasi nga po andun pa rin yung pakiramdam ng pagiging nanay mo sa isang bata. Lumipas ang 3 taon. Naubos na ang perang kinita ni Ella sa unang surrogacy. Doon na kumontak ang isang babae sa kanya na may nakagugulat na hiling. Dahil nahihirapang magbuntis, inalok niya si Ella ng tinatawag na natural surrogacy. Ibig sabihin, makikipagtalik si Ella sa asawa ng babae para makabuo ng bata. Yun po yung time na sobrang gipit na po kami talaga. Kaya sabi ko, sige ka ako. Nag-go na ako noon. Bakit daw natural? Bakit hindi dumaan sa clinic tulad ng una mong karanasan? Nagpa-IVF na rin po sila. Kaso, lagi po nalalaglag. Hindi po kumakapit sa surrogate nila. Dinamdam ng asawa ni Ella ang kanyang desisyon. Minsan nakikita ko siya malungkot. Minsan umaalis ng bahay para makalimot lang. 4 na beses daw nagsama si Ella at ang lalaki bago siya tuluyang nabuntis. Mahirap i-let go ito kasi parang ngayon pa lang 3 months pa lang akong nagbubuntis. Nararamdaman ko na yung pintig ng puso ng bata. Sumisikip na yung dibdib ko na bakit ko nagawa to? Matinding pangangailangan ang nagtutulak sa marami na pasukin ng surrogacy. Sa Pilipinas, sa social media madalas nagsisimula ang kalakaran sa pagitan ng mga surrogate mothers o SMs at intended parents o IPs. Dito sa Facebook, napakadali makahanap ng mga page at ng mga group na dedicated sa surrogacy. Itong mga page na to ay private, pero hindi naman mahirap sumali dahil very lax yung kanilang background checks. Mistulang palengke ang mga grupong ito. Nariyan ang mga kliyenteng IP mula sa iba't ibang panig ng daigdig at mga SM na desperadong kumita ng pera at handang ipaupa ang kanilang sinapupunan. Nariyan din ang mga ahenteng pinagkakakitaan ang kalakaran. Ibinabandera ang kanilang SMs na tila kwadra ng mga alagang hayop. Maya't maya may opening basta't papasa ang aplikante sa mga istriktong pamantayan. Sa halagang 400,000 pesos, may baby ka na. Di hamak na mas mura kumpara sa serbisyong alok sa ibang bansa. Pero saan ginagawa ang surrogacy procedure dito sa Pilipinas? Sa ating pagsasaliksik, meron tayong nakita na isang fertility service provider at dito sa kanilang website, hayagan nilang ina-advertise yung kanilang surrogacy program. And for me, this is very interesting kasi dito sa Pilipinas, wala pa talaga mga patakaran na gumagabay sa ganitong klaseng serbisyo.